welcome na welcome kayong lahat dito sa aking channel, ang Alminda Mix Vlog, no? So mga kapapi, mga kabisnis, mga kalingap, reaksyonan lang natin itong vlog ni Papa Dins tungkol dito kay Kayla. Nabibigyan nga nila ng puhunan, panimula na ni Kayla at ng nanay niya. So, mga kapapi, mga ka-business, mga kalingap, bago natin umpisahan yan, huy kayo dyan na hindi pa nakasubscribe pero nanonood, baka pwede pong pindutin ninyong subscribe button dyan, no? At ang sali na rin natin yung notification bell po, yung mga hindi pa nakasubscribe. Alam ko po marami kayo dyan na nanonood. Pakisubscribe po ng aking munting bahay at ng Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family at ang mga kalingap po, Kalingap Rab, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog at Jack Tapia Matubang po na vlog. So, proceed na natin, no? Ayun, binisita uli ni Papa Dins itong si Kayla, no? Yun nga, nadatnan nila nandun sa bahay at hindi na raw ito pumapasok doon sa panahian, no? At ang nabalitaan ni Papa Dins ay hindi na siya tatanggapin doon sa tahian, sa panahian at doon sa poultry ng mga manok na yung bang doon siya nagtatrabaho sa manukan, hindi na rin siya tinatanggap doon. No, well, dito sa ating pananaw, no, dito kung bakit hindi na tinatanggap si Kayla. Isa rin yung nangyayari doon na nanakit siya doon sa loob ng manukan. Isa na rin yun doon. At syempre natatakot yung mga supervisor doon, o yung may-ari doon, na baka hindi lang siya makapanakit. Baka baka makagawa na siya ng hindi maganda talaga, no? So, binisita, alam naman natin si Papa Dins, hindi pa rin sumusuko dito kay Kayla. Ang dami na nga nagsasabi, sukuan mo naman. Dami nang naiinis kay Papa Dins, pero hindi niya sinusukuan itong si Kayla. So, well, mga kabisnes, mga kapapi, no, yun nga pinuntahan niya doon at inalukan nga ni Papa Dins ng puhunan itong si Kayla at pangumpisa nila para magtitinda-tinda sila, no? Ang tagal talaga ng pagkukumbinsi nitong si Papa Dins kay Kayla. Hindi lang naman dito sa vlog na ito. Unang-una pa lang, mayroon pang vlog si Ka-Business maliban, si Papa Dins maliban dito na kinukumbinsi na niya si Kayla na magtitinda na lang, no? Bigyan niya ng puhunan, magnegosyo na lang, no? Pero hindi talaga, ayaw talaga ni Kayla. Marami talaga siyang dahilan, no, para hindi siya makapagtinda. So, well, sa tingin ko dito, no, kaya ayaw niya. Nasanay sa kasi siya from the beginning hanggang ngayon ay binibigyan siya ng pera ni Papa Dins, no? Kumbaga, lahat ng gusto ni Kayla ibinibigay ni Papa Dins sa kanya, no? Ang kay Papa Dins naman ay para gumaling siya sa kanyang sakit. Hindi na siya mangangalakal, hindi na siya maglalakad na walang pang-itaas, o kumbaga yung magaling na totally, yun naman talaga ang gusto ni Papa Dins. Pero sa katigasan nitong si Kayla, walang nagbago, ganon pa rin, zero balance pa rin ito, no? So ngayon binibigyan sila ng pagkakataon ni Papa Dins na bigyan ng puhunan, subukan kung kaya ba nila talaga, kaya ni Kayla ang maghanap buhay nang magkaroon ng maliit na negosyo, no? Pero mga kapapi, mga kabisnes, mga kalingap, ang tagal talaga kinumbinsi nila. Nagsalita na si Medyo, nagsalita na si Dudong, at nagsalita na rin si Bay Papaya. Hindi pa rin makukumbinsi itong si Kayla. Ang lagi niyang sinasabi, sa kanila na daw, sa kanilang sa nanay na lang daw niya ibibigay. Ang punto ni Papa Dins dito, na si Kayla mismo ang magtitinda, si Kayla mismo ang mag-ooperate dito. Bagamat hindi siya marunong magluto, ang nanay niya magluluto, pero siya yung magtitinda. Yun ang gusto ni Papa Dins, para maranasan niya at malasap niya kung paanong kumita ng pera sa pamamagitan ng kanilang pawis, kesa naman doon siya sa mga ngalakal. Kumbaga itong si Kayla, hindi siya, kumbaga ayaw niyang baguhin yung sarili niya. Kasi kung gusto niyang baguhin yung sarili niya, noon pa, tingnan ninyo mga kapapi, mga kabisnes,
Isa siyang beneficiary ni Papa Dins. Binigyan siya ni Papa Dins ng cellphone, di ba? Para mayroon siyang paglibangan. Kung ibang kung may isip ito na ibang beneficiary, no, pwede naman niyang kausapin si Papa Dins na, Papa Dins, at ay sasama-sama na lang ako sa inyo. Tapos, hingiin niya kay Papa Dins kung pwede siyang magbablog ng kaunti kasama kay Papa Dins. Kung talagang may isip sila. Kahit personal vlog dyan sa bahay nila, pwede nilang gawin. Kung may isip ito si Kayla. Pwede naman siyang magpaalam, di ba? Matagal naman na siya beneficiary ni magto 2 years na siya beneficiary ni Papa Dins. Magto 2 years na rin siyang tinutulungan ni Papa Dins, no? Sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspekto, kung ano yung problema, nandyan si Papa Dins, no? Kumbaga, bigyan niya, no, ng importansya yung tulong ni Papa Dins sa kanya, pero zero pa rin. Tulad ngayon, anong pilit ni Papa Dins dito kay Kayla na magtitinda na lang, no? Pumayag man siya pero sa pilitan dahil nga yung si Nanay Seni ay gusto ring magtinda, no? Dahil nga ang kay Papa Dins ay si Kayla yung tinutulungan, dapat si Kayla yung sumagot, o si Kayla yung magdesisyon ng sarili niya na gusto niyang magtinda. Pero wala kang narinig kay Kayla. Lagi niyang itinutulak doon sa nanay niya yung pagtitinda, no? Kumbaga dito kasi sa mga anak ni Nanay Seni, pwera naman ng yung mga nag-a-abroad o yung may mga trabaho. Dito kay Kayla at saka dito kay Criselda, parang zero balance ang tulong nila dito sa nanay nila. Wala silang alam kung hindi magmukmuk sa bahay, no, mag-cellphone, yon, mag-antay sa padala ng kanilang kapatid na si Cory. Ang hindi iniisip na nila Kayla at Criselda, yung kalagayan ng nanay nila. Matanda na si Nanay Seni, di ba? Dapat ay sila mismo, no, ang laki ba naman ng katawan ni Criselda, dapat siya na rin yung mag-isip doon sa nanay, no? Siya ang magluto, sila rin ang magtinda ni Kayla, no? Na ayon pa rin naman daw sa kanya ay hinahatid niya yung hatid sundo siya sa mga bata. Why not, no? Ibenta nila doon, as Papa Dins said, na pwede ninyong ibenta doon sa eskwelahan saan nag-eskwela, saan pumapasok yung mga apo ni Nanay Seni na anak ni Cory, no? Kung makikilala ka naman sa pagtitinda, walang bibili sa'yo. Siguro, in the beginning, talagang naghahakot ka pa, naghahanap ka pa ng magiging regular customer mo. Pero pag tumagal-tagal ka na sa pagtitinda, makikilala ka, dumami din yung iyong customer, di ba? Lalo't-lalo na pagpupunta ito sila sa school. Pagpupunta doon sa school, syempre nag-aantay sila doon mga 1 oras, alanganin hindi mauubos yun, no? Dito kasi kila Kayla, parang hindi nila iniisip kung ano yung dapat nilang ikatulong dito kay Nanay Seni. Dahil siguro nasanay sila na nandyan lang sa bahay, may nagbibigay, may nag-aabot, no? Parang yung gano'n yung style nila. Kasi ayon naman dito kay Criselda, binibigyan naman daw siya ni Cory dahil nag-aalaga siya sa mga anak ni Cory. So it means doon na lang sila aasa. Ang hindi kasi naisip nitong si Kayla at saka si Criselda, anong hirap ng buhay ng isang OFW. Halos walang matira sa'yo kahit 5 duling. Wala, maipadala mo lang lahat sa pamilya mo. Yun ang hindi nila alam kung gaano kahirap, kabigat ang trabaho, pagod, puyat ang kalaban mo dito sa pagiging isang OFW. Sa bagay, no, ang tulad nila para kasi silang mga yung kulang sa kaalaman, no, itong si Kayla at saka si Criselda, no. Pasintabi po Nanay Seni, pero yun po yung ating mga obserbasyon dito sa mga anak ni Nanay Seni. Kawawa si Nanay Seni, mabuti ay mayroon pa siyang Cory at mayroon pa siyang 2 anak na nagbibigay sa kanya, no. Paano na lang itong si Kayla? Yun nga ang ibig sabihin ni Papa Dins. Paano si Kayla kung hindi na siya talagang hindi na siya tatanggapin dito sa panahian at saka doon sa manukan? Paano na siya
ayun ang sabi ng nanay ni Nanay Seni na bumabalik daw nangangalakal. So hanggang doon na lang siya. Kung tumino ba naman talaga siya, pinursige niya na magpagamot siya para tumino siya. Di hanggang ngayon, andun pa rin siya sa kabisnis. Hanggang ngayon, maayos yung buhay niya. No? At nakakatulong pa siya dito sa nanay niya. Pero sadyang ganun talaga. Walang swerte si Nanay Seni dito sa anak niyang si Kayla at saka si Criselda. No? Kundi nakadikit lang sa kanya. Paano na lang no? Kung mawala... hindi naman po sa mawala yung nanay nila, saan sila pupunta, saan sila pupulutin, ano? Yun ang ibig sabihin ni Papa Dins, na hindi habang buhay ay si nanay malakas, hindi habang buhay nakasandal sila kay nanay, no? Ay si Cory pag mag-aasawa din yun, saan sila? Alangan kukupkupin pa talaga sila ni Cory, ano? Sa puntong iyon dapat mag-isip sila, etong si Kayla at saka si Criselda. At dito kay Kayla masasabi natin, asar na yung mga viewers ni Papa Dins dito. Kasi, kumbaga, pinipilit pa rin ni Papa Dins, no, kung ano yung dapat gawin, itulong ni Papa Dins sa kanila, no. So, pumayag siya, no, pero sa pilitan. At ang gusto niya, siya yung hahawak ng pera, pangpuhunan. Na although alam natin kung anong gagawin niya doon. Kaya nagalit si Nanay Seni, bakit ikaw ang kailangan maghawak nito? Walang patutunguhan kung ikaw ang maghawak nito. Ang sabi ni Nanay Seni dito kay Kayla, no, wala naman talaga, uubusin lang niya yung pera hanggang pagbalik ni Papa Dins, sasabihin niya walang nangyari. No, wala namang magagawa si Papa Dins kung naubos na yung puhunan, kung si Kayla ang maghawak nun. So, dito binigyan sila ng pagkakataon ni Papa Dins para mag-umpisa. So, sabi ni Papa Dins, i-update siya o sasabihin sa kanya kung ano yung nangyari doon sa binigay niyang puhunan. No, mga ka-business, mga kalingap, no, mga kapapi natin dyan. So, well, hanggang dito na lang po. Sana, no, maisip nitong si Kayla na i-improve niya ang kanyang sarili. Huwag siyang umasa kung ano yung dapat asahan niya. Tulad dito kay Papa Dins, no, lagi siyang kumbaga umaasa na lang siya dito kay Papa Dins, no? At diyan sa pangangalakal niya, ayaw niyang yung katulad nitong magtinda o magnegosyo, no? Kasi ang katwiran niya, makakapasok naman daw talaga siya uli doon sa panahian. Na ayon naman ni Nanay Seni na nagsabi ng totoo kay Papa Dins, hindi na raw siya tatanggapin doon sa panahian at doon sa manukan. Yun ang sinabi ni Nanay Seni dito kay Papa Dins. So well, mga ka-business, mga kapapi, mga kalingap, hanggang dito na lang. Kung nagustuhan po ninyo, pindot ng subscribe button dyan at ng notification bell at share and likes at comments ng ating reaction video na ito, no? And please don't forget to subscribe Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family at ang mga kalingap po, Kalingap Rab, Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog at Jack Tapia Matubang po. At ang lahat ng aking mga kasamahang sa Kalingap na reactors dito sa Karepa at sa Ka-Business Reactor. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Sa muli po magkikita-kita tayo. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog nagsasabi, may Allah bless us all. Maraming salamat po. Spread love lang tayo mga ka-business, mga kapapi, mga kalingap. Bye po!